Proyekto Helmo. Kalagitnaan ng dekada 70, nung hindi na bago yung mga bali-balitang may gumagalang aswang sa probinsya namin. Naaalala ko pa na yung tawag pa daw sa mga aswang na ito ay Grupo Pipaw. Nung una ay hindi ko pa alam ba't ganun yung tawag nila. Hindi kalaunan. Nalaman ko rin na Pipaw pala yung pangalan ng pinaka-leader ng grupo na ito. Ang mga modus umano nila, nag-aanyong matanda, babae, o kahit na bata na nawawala sa daan. Balidadalhin nila yung biktima sa parte kung saan madilim at naroon yung mga kasama nila at dito na nga nila ito bibiktimahin. Ang madalas naman na nabibiktima ay yung mga ginagabi na sa daan. Pagkamadaling araw at pati na yung mga magsasaka na naaabutan na ng dilim. May mga kaso rin na inaatake umano ng mga nilalang na ito, yung mga kabahayan na nasa liblib na parte. Madalas nilang binibiktima ay yung kabahayan na may buntis at mayroong sakit. Nangunguha din ng mga ito ng mga alagang hayop. Bali may halo na ring pagnanakaw yung ginagawa ng grupo na ito at talagang nakakaperwisyo na sila. Nung mga panahon na yon, ang bali-balita ay doon lamang sa malalayong bayan nang bibiktima ang mga ito. Hindi kalaunan ay papalapit na sa lugar namin yung mga report ng mga nabibiktima. Sa katabing barangay namin na San Isidro, meron umanong isang tanod ang inabangan habang papauwi nun. Kasama niya nun yung pamangkin niya nung bigla na lamang dun sa bandang sementeryo ay may humarang sa kanila na 3 katao. Wala umanong damit ang mga ito pantaas. Nakapantalon lang. Nagmamantika yung katawan. Nanlilisik din umano ang mga mata ng mga ito at umaangil rin. Alam na nila na hindi tao ang mga ito kaya bigla silang tumakbo. Hinabol umano sila ng 3 halimaw. Isa sa kanila yung naabutan at natumba. Pinilit umano nitong lumaban pero yun nga lang ay malalakas daw talaga umano ang mga yon. Napilitan daw tuloy nitong ilabas yung pinaka-tinatago nitong sandata na isang granada. Tinanggal nito yung safety pin sabay sigaw ng, "Sige, lumapit pa kayo. Sama-sama tayong sasabog dito." Biglang natigilan yung mga nilalang at dali-dali nang tumakbo ang mga ito palayo. Paano ba naman hindi tatakbo sa takot? Kasing laki daw ng bunga ng kakao yung granadang yon. Hindi naman yung tuluyan sumabog dahil sa hawak pa rin nung tanod yung isa pang safety feature ng granada. Binalikan naman siya ng pamangkin niya kasama pa yung iba pang mga kalalakian. Nagulat pa nga umano sila dahil hawak-hawak pa nito yung granada nun. Maraming natamong sugat yung tanod at malalalim pa. Mabuti na lamang at mabilis itong narespondihan at nadala kaagad sa paggamutan. Nakaligtas din ito sa kapahamakan. Nahanap at naibalik rin doon sa granada yung safety pin kaya hindi na rin ito sumabog. Naging napakalaking balita nung nangyari sa buong barangay. Takot na takot ang lahat, lalo't yung barangay na namin yung pinakamalapit sa barangay San Isidro. Maraming nag-aalala na baka yung barangay na namin yung sunod na piperwisyuhin ng mga halimaw na yon. Pinaka nag-aalala nga ay ang mga residente doon sa Purok kung saan ako nakatira. Sa may Purok 12. Yung Purok po kasi namin noon ay pinakadulo na ng barangay. Medyo remote area kung tawagin.
Napapalibutan din ito ng malalawak na mga punong kahoy at may mga bahagi rin na may taniman ng mga mais at saka saging na bagay naman na pagtaguan ng mga nilalang na yon. Dahil na rin sa pag-aalala ng mga residente, ay nagkaroon bigla ng emergency meeting na ginawa naman sa tapat ng tindahan ni Aling Tsyoleng. Andun sina chairman, sina kagawad, at yung iba pang mga tanod. Marami-rami rin kaming mga residente noon na sumali sa kumpulan para makinig ng meeting. Chairman, balitang-balita yung pag-atake ng mga grupo daw ng mga aswang doon sa may San Isidro Malapit lang yun dito sa Purok 12, diba? Baka sa susunod, kami naman dito yung aatakihin. Di na nga kami halos natutulog dun sa bahay Buntis pa naman tong manugang ko. Natatakot na kami dito, Chairman. Sabi ni Aling Osang na noong mga panahon na yon ay karga-karga yung 1 taong gulang niyang apo. O nga naman, Chairman. Ako nga, hindi na ako natutulog sa kababantay Baka yung mga panabong kong manok, baka yun yung atakihin. May mga alaga din akong baboy at kambing. Sinusumpong pa naman ako ng rayuma ko pagka madaling araw. Marami na yung natatakot dito, Chairman. Sabat naman ni Tandang Teryo habang hawak yung alaga nitong panabong. O siya, sige. Alam kong marami na nga sa inyo dito yung natatakot. Lalo't malapit nga lang yung San Isidro. Nag-usap na rin kami ng purok leader nyo. Pati na rin yung iba pa. Ang solusyon ko dapat gabi-gabi magkakaroon ng ronda. Konti lamang yung tanod ng barangay at kukulangin kami ng tao. Dapat siguro bawat purok may mga grupo ng kalalakihan na siyang magro-ronda sa paligid. Hindi din namin kayang rondahin yung barangay dahil may kalakihan nga. Pero sisiguraduhin ko naman na bawat gabi dadaan kami dito sa purok nyo. Magpapalagay din ako ng checkpoint sa mga alanganing lugar dito sa barangay. Meron na rin curfew mula ngayon. Ang gawin nyo naman, manatili lamang kayo sa tahanan nyo tuwing gabi. Huwag na kayo maglalalabas. Pag may nakita naman kayong kahina-hinala pagbigay alam nyo sa amin kaagad ha. Maganda na rin kayo ng mga pangontra. Asin kung may buntot pagi para hindi kayo lapitan ng mga ganon. Magsigarin kayo ng goma. Ayan nyo, sisiguraduhin kong ligtas kayong lahat, sabi ni Chairman. Bali ganun nga ang nangyari. Kabilang ako sa mga kalalakihang gabi-gabi nga ay nagbabantay sa paligid ng purok. Mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 naman ng umaga yung pagbabantay namin sa purok na yon. Palitan na kami nun. May mga pagkakataon na animoy napaparanoid na kami sa kakaronda. Yung tipong kahit ano na lang yung gumagalaw ay napagbibintangan namin agad na aswang. Naalala ko pa nga na may hinabol kaming paniki na siya namang kinahulog ko sa kanal nun. May hinabol din kaming aso at pati na rin pusa na gala ng gala. At nang mahuli namin ang mga ito, mga ordinaryo lamang pala. Tumagal din ng higit 2 buwan yung gabi-gabing pagroronda namin nun. Hindi nagtagal ay dumating din sa punto na nagsawa na kami sa kakaronda. May pagkakataon nga na sa 1 linggo ay 1 o 2 beses na lamang yung ronda. Minsan wala pa. Tumamlay naman kasi bigla yung bali-balitang pag-atake ng mga aswang na yon. Ang tanging naiisip ko noong mga panahon na yon, at maaaring iniisip rin ng iba ko pang kabarangay, marahil na hindi na muling gagambala pa yung grupo ng mga masasamang nilalang na yon. Bagay na naging dahilan para maging kumpiyansa kami. Bagay na nagkamali din kami nun. Nais ko lang isingit na may isang punto kung saan nakaranas kami ng nakakatuwa sa pagroronda namin. 3 kami noon na umiikot sa buong Purok 12. Bandang alas 10 na noon ng gabi. Narinig namin bigla yung pagsisisigaw ni Aling Bebang, 50 anyos. Hindi niya tunay na pangalan at kilalang marites sa purok namin. "Tulong!
Tulong! May manyakis na aswang, tulong! Kaagad naman kaming tumulong dito. Nakita namin siya na nakatapis lang at para bang kakalabas lamang ng banyo. Sinabi niya na meron umano siyang nakitang lalaking nakahubad habang naliligo siya. Sinabi din niya na tumakbo ito patungo doon sa parte ng may mangga. Paglagpas nga namin doon ay tila ba may nakita kaming lalaking nakahubad-hubad na tumatakbo. Napansin ko na tila ba kakaiba yung pagtakbo nito. Gawa ng parang paika-ika. Tipong pilay na tumatakbo. Ganun na ganun. Sinundan namin hanggang sa mapadako kami ng irigasyon para sa palay. Nakita ata niya na may mga kalalakihan na sa dulong parte ng irigasyon. Parang na-corner na siya sa puntong yon. Ang ginawa nito ay tumalon nito sa may irigasyon na noong mga panahon na yun ay sobrang lakas ng agos. Hinanap namin ito sa paligid. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong lumitaw na animoy parang nalulunod. Sa isip ko talaga nun, napakalampa naman ng aswang na to. Nalunod pa. Pagkaahon nito, nakita namin na si Bertong Ngongo pala ito. Residente ito sa Purok 12. Kilalang kilala namin ito. Bata pa lang ay pilay na ito at ngongo na magsalita. Sigurado kaming hindi ito yung aswang gawa ng bata pa lang ay kilala na namin si Berto. Hindi rin ito masamang tao. Yun nga lang ay kilala rin po itong si Berto na lasinggero at manyakis sa lugar namin. Yung tipong pag sinumpong ito ng kamanyakan ay nangunguha ito ng mga damit panloob ng mga kababaihan sa lugar namin. May mga pagkakataon din na naninilip din ito sa mga banyo. Lasing din siya nung maiahon namin kaya hindi niya masagot kung bakit nandun siya sa banyo ni Aling Bebang. Parang patulog-tulog din ito. Ang ginawa tuloy ni Aling Bebang na ikinatuwa namin ay bigla niyang kinarga si Berto. Sabay hagis ulit nito sa may irigasyon. Animoy parang nawala bigla yung patulog-tulog na style ni Berto Ngongo nun. Hindi na ako tumagal sa parte na yon. Umalis na rin ako kaagad. Kung bakit nakahubad si Berto at ano ang ginagawa niya sa banyo ni Aling Bebang, hindi ko na inalam pa. Tuluyan na talaga naming itinigil yung gabi-gabing pagroronda. Wala na yung curfew at nakakagala na kami tuwing gabi. Bumalik na talaga yung normal na gawain namin sa bawat araw. Ilang mga buwan na rin na hindi na namin naririnig na meron pang nambibiktimang aswang. Sobrang naging kampante kaming lahat sa punto na yon. Isang partikular na karanasan namin ang masasabi kong hindi ko makakalimutan. Gawa ng ako mismo ang nakaranas nito. Buwan noon ng Abril. Nagkaroon ulit ng pagpupulong doon sa may Purok 12. Ang paksa na noong meeting ay hindi na tungkol sa mga aswang kundi yung nangyayaring ilang araw ng brownout sa lugar namin. Ayon kay chairman, meron daw 5 poste ng kuryente na konektado sa barangay yung magkakasunod na natumba pagkatapos dumaan yung bagyo. Higit 1 linggo pa umano bago mabalik sa normal yung kuryenteng yon. Nalungkot naman kaming lahat ng taga-Purok nun. Sobrang perwisyo kasi yung brownout na ito. Lalong-lalo na pag dumating yung gabi. Yung ginagawa na lamang namin ay tuwing gabi ay naglalagay kami ng bonfire o yung mga sinunog na goma sa daan para kahit papano ay may liwanag pa rin sa paligid. Unang linggo ng Abril, Semana Santa. Umaga pa lamang ay abalang-abala kami ni Mama at nung iba ko pang kapatid sa pag-aayos sa simbahan malapit sa barangay hall. Naging panata na kasi namin na kapag sa ganoong panahon ay tutulong kami sa simbahan. Bandang hapon din na yun ay gagawin yung Station of the Cross. Isasaka yung rebulto ng santo sa isang sasakyan. Bali mula doon sa simbahan ay sasabay kami sa prosesyon ng naglalakad. Bawat purok ay may altar para sa istasyon. Magdadasal dito tapos lalakad ulit.
Nakalimutan ko na yung dahilan pero natagalan bago masimulan yung prosesyon na yon. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasimulan na yung prosesyon bandang 4:00 na ng hapon. Maayos naman yung simula ng prosesyon mula unang istasyon hanggang ika-9. Yun nga lang ay hindi talaga maiiwasan yung aberya. Simula kasi doon sa ika-10 istasyon, ay ilang beses nang nabalahaw yung sasakyan na karga ng santo. Ilang beses kaming mga kalalakihang nagtulak ng sasakyan na ito. May bahagi rin kung saan ay hindi na ito halos madaanan pa. Ang nangyari ay parang nagpenitensya na rin kami noon. May mga sumama naman doon sa prosesyon. Ang umiikot na lamang ng daan kesa naman malubog sa putikan. Subali parang nagkahiwa-hiwalay na sa punto na yon. Bandang 5:00 na ng hapon ay kukonti na lamang kami nang nakarating sa pinakahuling istasyon sa Purok 12. Sinabi ko kay nanay na uuwi na lamang ako at maliligo. Sinabi rin ni nanay na pagkatapos kong maligo ay puntahan ko yung bahay ni Mang Kanor at kunin yung hiniram nirang lampara para may magamit kaming pailaw sa labas ng bahay. Yung bahay nila Mang Kanor ay andun sa may bahagi na ng barangay San Isidro. Higit 1 kilometro rin yung lalakarin mapuntahan lamang yung lugar na yon. Nung marating ko na yung barangay nila ay medyo nainggit ako. Hindi kasi kasama yung barangay na yun sa lugar na may brownout at sobrang liwanag din ng paligid. Pagkarating ko sa bahay ni Mang Kanor, napansin ko na para bang may kasiyahan. Dito ay napagtanto ko na birthday pala ng bayaw ni Mang Kanor noon. Ginawa ko ay nakakain na rin ako. Medyo napatagal din ako sa lugar gawa ng nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kasama ng anak ni Mang Kanor na classmate ko naman sa kolehiyo at pati na rin yung iba ko pang mga kaklase. Mag-aalas 9 na nung nagpaalam na akong uwi sa amin. Sigurado kasi na hinahanap na ako ni nanay noon. Inihatid naman ako ni Mang Kanor at nung kaklase ko sa parte ng taniman ng mais. Bali alternatibong daan ito papunta sa Purok 12. Sinadya ko rin na dito na dumaan kasi kahit papano ay may poste at maliwanag. Tahimik naman nung simula ng paglalakad ko. Nung bigla na lamang meron akong naramdaman na may kung anong gumagalaw sa may maisan. Dali-dali akong umatras sabay kuha ng malaking bato. Handa ko na sana itong ibato nang bigla na lamang lumabas sa maisan yung 3 bata. "Kuya, sandali! Huwag niyo kaming batuhin. Nanghuhuli lang kami ng gagamba," sabi ng isang bata noon. Asar akong binagsak yung bato sabay sermon sa mga bata ng, "Hey, nako, mga bata lang pala. Alam niyo bang tinakot niyo ako? Tigilan niyo na yung panghuhuli ng gagamba at umuwi na kayo ng bahay." Nagsipagtakbuhan din naman kaagad yung mga bata habang patawa-tawa pa mga ito. Tuloy ulit ako sa paglalakad. Maya-maya pa, napansin ko na kukonti na lamang pala yung mga poste na may ilaw. Sa punto na yon, sigurado na akong nasa bahagi na ako ng Purok 12. Kita ko rin yung mga nadadaan kong mga kabayan ay wala ng mga ilaw. Hanggang sa walang ano-ano, may nakita akong animoy grupo ng tao na naglalakad pa sa lubong sa akin. Halo-halo ang mga ito. Bata, lalaki, babae at matanda. Nakasuot ito ng parang sa magsasaka. Tuloy ulit ako sa paglalakad. Maya-maya pa, napansin ko na kukonti na lamang pala yung mga poste na may ilaw. Sa punto na yon, sigurado na akong nasa bahagi na ako ng Purok 12. Kita ko rin yung mga nadadaan kong mga kabayan ay wala ng mga ilaw. Hanggang sa walang ano-ano,
May nakita akong animoy grupo ng tao na naglalakad pasalubong sa akin. Halo-halo ang mga ito. Bata, lalaki, babae at matanda. Nakasuot ito ng parang sa magsasaka. Ilan din sa kanila ay may suot na salakot sa ulo. Sa bilang ko ay hindi bababa sa 13 silang lahat nun. Nung una, akala ko ay makakasali ito sa prosesyon. Gawa ng yung isang matanda na nasa unahan ay may dalang kandila, habang yung isang kasama nila ay may hawak naman na sulo. Binati ko pa ang mga ito. Yun nga lang ay hindi sila sumagot. Nagtataka man ay nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Maya-maya, bigla na lang may naramdaman akong isang malalim na paghinga sa likuran ko. Animoy may kung ano na bigla na lamang nag-udyok sa akin na tingnan yung likuran ko na yon. At dito ay nanlaki talaga yung mga mata ko sa nakita. Yung matandang babae na nakita kong may hawak na kandila kanina, dahan-dahang naglalakad papalapit sa akin. Bigla na lang naging nakakatakot yung pagmumukha nito. Gumulo ang buhok. Namimilog yung mga mata na parang adik. Yung bibig naman, nagiging patulis bigla na maihahalin tulad mo sa isang aso. Bigla nitong binuksan yung bibig at dito ay kitang-kita ko na yung mga matatalim nitong mga pangil. Sa likuran ng matanda, naglalakad rin patungo sa akin yung mga kasama nito na nakakatakot na rin yung pagmumuka. Yung iba pa nga dito ay nakagapang pa. Rinig na rinig ko rin yung mga pag-angil na mga ito. Batid kong hindi na ordinaryong mga nilalang yung nakita ko. Kaya naman dali-dali akong napatakbo. Habang tumatakbo ay panay ang sigaw ko ng tulong. Na merong aswang. Tulungan niyo ako. Sa kabila ng pagkatakot at nerbiyos ay hindi ko naman nabitawan yung daladala kong nakasinding lampara. Dahil na rin siguro sa pagkataranta, imbis na pakanan yung dapat sana natatakbuhan ko, ay kumabig ako sa kaliwa. Huli ko na nang napansin na puro na pala taniman ng saging tsaka abaka yung tinatakbuhan ko nun. Yung mga taniman na yun ay bahagi naman ng Barangay San Isidro. Subali parang umikot lamang ako. At sa punto na yun ay hindi ko na inisip na lumingon sa likuran. Batid ko rin kasi na hinahabol pa rin ako ng mga nakakatakot na nilalang na yon. Sa kalagitnaan ng pagtakbo ko, ay may napansin akong isang bahay kubo na maliit. Para bang pahingahan ito ng magsasaka. Naisip ko na baka pwede dong magtago. Pagbukas ko pa lamang ng pinto ay may bigla na lamang tumulak sa akin nun. Dahilan para mapasubsob ako doon sa loob ng bahay. Nakita ko na lamang na yung matandang babae pala yung tumulak. Sobrang bangis nito at gigil na gigil ito sa pag-atake sa akin. Nakipagbuno ako dito. Ang hindi ko lang maintindihan ay kahit payat ang matanda, sobrang lakas nito. Nagawa din niya akong daganan. Pilit niya akong kinakalmot at mabuti na lamang at nahawakan ko ito sa kamay nun. Panay pa rin ang pagsisisigaw ko nun. Sa isip ko talaga ay baka katapusan ko na. Maya-maya pa, narinig ko na lamang bigla na may mga sigawan na mga kalalakihan na papalapit. Isang lalaki ang biglang pumasok sa kubo nun. Kaagad naman itong sinipa ng malakas yung matanda. Nagpagulong naman ito sa gilid. Tinayo naman ako ng lalaki sabay halos pahagis niya akong tinulak doon papalabas ng bintana. Buti na nga lang at may iba pang kalalakihan ang nakaabang na rin doon. Ilang sandali pa,
nakarinig na ako ng sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng bahay. Kita ko rin na biglang binasag ng lalaki yung daladala kong lampara. Sabay sindi doon sa natapong gas. Unti-unting nagkaroon ng apoy hanggang sa tuluyan nang nasunog yung bahay kubo. Mula naman sa labas, ay rinig namin yung parang pag-atungal ng isang hayop sa loob ng kubo na yon. Nakakapangilabot yung boses. May ibang kalalakihan naman yung nakita ko na papatakbo palayo na parang may hinahabol. Marahil ay yung mga kasama ng matandang yon. Nalaman ko na mga tanod pala ng San Isidro yung nagligtas sa akin. Matagal na umano nilang minamanmanan yung grupo umano ng matanda. Hindi madalas nagpapakita ang mga yon. Wala naman daw ginagawang masama ang mga ito. Yun nga lang ay katakatakang ba't madalas sa gabi sila lumalabas. Hanggang sa meron ngang nakapagtimbre sa kanila na lumalabas na naman umano ang grupo. Sakto naman at nahuli na rin sila sa akto na nambibiktima mga ito. Nasundan nga nila hanggang sa marinig nila yung mga pagsigaw ko. Labis-labis naman yung pagpapasalamat ko sa kanila. Naiuwi din naman nila ako sa bahay namin. Alalang-alala naman yung pamilya ko pag uwi nun. Nung umaga din na yun ay binalikan ko at ng mga kabarangay namin yung tinupok na bahay. Pagkarating namin ay may mga umpukan na rin ng tao nun. Nakita mismo ng mga mata ko yung sunog na katawan doon. Ang kakaiba nga lang sa katawan na ito, patulis yung bibig na gaya ng sa aso. Kinumpirma naman ng mga kilalang manggagamot na aswang nga yung sunog na katawan na yon. Naging isang napakalaking balita yung nangyari sa akin nung gabi na yon. May iilan na hindi naniniwala pero nung makita nga nila yung sunog na katawan, ay nagbago na rin yung isipan nila. Testigo ko rin naman yung mga tumulong sa akin ng mga tanod. Umigting ulit ang pagroronda sa gabi. Ang hindi lamang namin inaasahan noon ay masusundan pa pala ito. Biyernes Santo. Maaga pa lang ay pumunta na kami ni nanay at mga kapatid ko sa palengke. Bibili kami noon ng mga rekado para salutuin naming binignit at biko. Tradisyon na kasi sa amin na maghahanda ng ganong pagkasimana Santa. Kinagabihan, brown out pa rin sa Purok 12. Maaga ulit kaming natulog. Nagsiga na rin kami ng mga panggatong sa labas ng bahay. May halo na rin itong goma. Sabi kasi ay ayaw umano ng mga aswang sa mga ganong klaseng amoy. Bandang 10:00 na ata ng gabi, nang bigla kaming nagising lahat gawa ng may mga nagsisisigaw sa labas. Pagkalabas namin ay nakita ko na may mga umpukan ng mga tao nun. Babae, bata, matanda. Nagsisipag-iyakan din ng mga ito. Nalaman ko na galing pala sila sa barangay San Isidro. Medyo nanginginig pa sila sa pagsabi sa mga taga-kapurok ko na inatake umano yung compound nila ng mga nakakatakot na mga lalaki. Kwento pa nila, bigla na lamang daw mula sa likuran ng mga bahay nila ay may kung anong mga nilalang ang walang kahirap-hirap na tinalon yung bakod nila nun. Nagsisipag-angilan umano ang mga ito. Kaagad daw nitong dinakma at pinagkukuha yung mga alaga nilang manok at kambing sa mga kulungan. Dahil na rin sa takot ay hindi na sila lumaban pa. Dali-dali na silang tumakbo papalayo. Sa Purok 12 sila pumunta dahil heto lamang din yung pinakamalapit na komunidad sa compound nila. Kaagad naman kaming rumisponde. Kanya-kanya na kaming hawak ng mga matutulis na bagay at mga kahoy. Pagdating sa bahay nila, nakakapanlumo yung nakita namin. Bukod sa napakagulo yung paligid, nagkalat din yung gutay-gutay na katawan ng mga manok. Meron ding kapiraso ng katawan ng kambing. Lahat din ng mga aso ay patay na.
Dahil sa panibagong kaso ng pag-atake na yon, mas minamadali ng kapitan namin yung pagbabalik ng ilaw sa purok namin. Wala na ring habas yung pagroronda na kung minsan pa ay pinapaikutan namin yung barangay na mga mobile ng pulis. Gaya ulit ng dati, pagkatapos ng ilang buwan na pagroronda ay tinigil na rin ito. Hindi na rin kasi madalas yung kaso ng pagpapakita ng mga tawagin nilang aswang. Lumipas sa mga buwan na taon, nagkaasawa na ako at nag-anak. Lumipat na ako dito sa Cotabato. Sa ngayon ay matagal na ako dito naninirahan at wala na rin akong idea kung kamusta na ba yung dati kong tinitiran na lugar. Maaaring nandun pa rin yung mga aswang, nagmamasid at nag-aabang lamang ng mabibiktima. Kung ano man yung dahilan kung bakit wala na akong nababalitaan na pag-atake ulit ng mga aswang, ay pinagpapasalamat ko at pinapa sa Diyos ko na lamang sila.